So, magandang araw sa inyo mga master at mga paps, no? Andito tayo ngayon sa video natin. Magre-react tayo ng mga mechanics video. Naggala-gala tayo dito sa TikTok. Magta-try tayo ng mga video, manonood tayo, tapos magre-react tayo or magko-comment, ganun. Diba? Tingnan natin 'to, no? Magsisimula pala tayo dito kay Sir Albert Alabar, no? Shout out po pala sa iyo, sir, no? Ito. Dito basta-basta kinakabit lang. Mayroon tong tinatawag na scissor gear. So ang tanong, alam ba ng magaling dyan mechanic anong purpose nito? Posible alam ng magaling mekaniko kasi magaling eh. Pero yung hindi magaling, siguro baka din nila alam. Ito. Ito. Kita nito? Yan. Tinatawag yan na scissor gear. So may gunting pala dito sa loob ng ating makina, no? Iyon na sabi ng engineer, scissor tawag yan. So, tinatawag itong scissor gear. Ang purpose nito, to eliminate backlash noise, yung humming sound. So, yun ang purpose nito. Apo. So yung scissor gear kasi talaga natin, hindi lang sa motor nakakabit yan. Mostly sa mga camshaft ng mga bagong sasakyan, naka-scissor gear na. Yung purpose niyan ay pag ganyan yung gear, may gap siyang ganyan. Hindi kasi pwedeng dikit na dikit yon kasi kakapit yung gear. So kailangan may konting clearance yan. Ang problema, gumagano yan. So kailangan may opposite gear na lalaban na palaging nakaganyan siya. Ayan. Wala siyang backlash. Kaya tama yung sinabi ni sir. Purpose ng scissor gear is to remove yung or lesser the backlash na palaging may contact. Pag ganun na mangyari, mare-reduce yung noise. So, alam ba yan ng magaling dyan? Paano ma-explain dyan? So, ganito lang yung mga bossing. Dito tayo sa pagkabit. Ganito lang yan. Yung mga expert din na kailangan ng libro, is matalino lang siya. Masasabi ko lang doon is sa lahat ng ginagawa natin, importante ang libro. Una-una sa lahat, pag nagte-training tayo, ginagamitan ng module yan, tsaka presentation. So yung mga libro yun eh. Mahirap maggawa, lalo na kung susundin yung standard ng walang libro. Kasi tao tayo nagkakamali. Kailangan natin lang reminder. So yung libro, kailangan mo yun para matuto tayo. Hindi naman tayo makakapa-graduate kung walang libro. No? Liban sa turo. Ito, kita nyo to. Tingnan nyo. Mayroon itong tinatawag na gear tip. Ito. Kita nyo yan. Sino makita? Ito. Magkaiba silang tip. So, ganun din nila para yung return spring niya, talagang aktibo siya. Tapos, i-align nyo dyan. Ganyan. Naka-align siya yung ngipin dito nga parang na-shift. Magkaiba siya. Tapos dito nyo ikabit nyo dyan. Ganyan na. Yan. So, ang purpose niyan, to eliminate backlash noise, yung humming sound. So, ganyan lang ikabit. Ganyan. Yan ang pagkabit mga boss. So, napaka-easy lang ng mga magaling dyan. Correct po, no? Kung sa magaling, easy lang. At saka, alam nila yan. Pero ang problema lang dyan, kung hindi magaling yung mekaniko or hindi siya espesyalista or authorized na gumagawa ng kanyang specific model. Sa iba-ibang brand, merong iba-ibang model. Sa iba-ibang model, iba-ibang design. So, kung magaling talaga yung mekaniko at alam at pinag-aralan talaga yung mechanism niyan, madali lang sa kanila yan. Kaya mukha lang madali sa taong alam yan. Pag hindi alam, hindi, hirap siya.
Hirap siyang gawin yan. So, ganyan lang. Yan. Okay ng rubber. Yan. So, ganyan lang. So, huwag niyong kaligtaan yung sinasabi ko yon dahil napaka-importante yun, mga boss. Importante talaga yun. Wala yun sa mga magaling. Bakit? Ang tanong, bakit? Dahil pabalik-balik yung customer nila eh. Wala daw sa magaling, pero hindi naman sila tatawaging magaling kung hindi sila marunong yan. Kasi palpak yun. Kasi wala yun sila sa standard. Ito, hindi to. So, yun. Yung magaling daw, papalpak kasi wala sa standard. Hindi ko alam kung paanong definition nun. Pero, kung magaling ka, edi magaling ka talaga. Alam mo yan. Kaya ka nga tinatawag na magaling kasi alam mo yan. Pag di ka magaling, hindi mo alam yan. Yan lang naman yun. Okay? Move tayo sa isang video.